Hello, hello, hello po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Pagpalang araw po muli sa inyo dyan. Naway, naniniwala po ko mga kapatid na kayo nasa mabuting kalagayan sapagkat ang Diyos ay sumasa inyo at sa iyong buong pamilya in Jesus' name. So mga kapatid, narito naman po ako muli upang magpahayag po ang salita ng Diyos. Ngunit siyempre mga kapatid, bago po tayo humayo, bago po tayo dumating sa mensahe ng Panginoon, inaanyayahan po muna po kayo na awitan po natin ng Diyos sa buhay natin sapagkat nararapat lang po siya at dapat po natin siyang papurihan at awitan sa ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So samahan niyo kami lahat po aming Panginoon. Lord, naway Panginoon sa araw na to, Panginoon, dalangin po namin na samahan niyo po kami sa aming kalagitnaan, Lord. Let your will be done, Panginoon, sa bawat buhay namin, Lord. Let your holy presence, Panginoon, be with us. Lord, open our heart, Panginoon. Buksan niyo po, Panginoon, ang bawat pinto ng aming puso upang lubos po namin ito ay maramdaman at maranasan sa aming mga buhay, Panginoon, Pagkakas Jesus Christ. Lord, ang awit na ito at ang araw na ito, Panginoon, na ikaw lang po ang makita sa aming mga buhay. Ikaw lang po ang parangalan at hati sa aming mga buhay. At wala na pong iba. Ikaw lang po ang aming Panginoon sa Kristo. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, at tanggapin niyo po ang aming munting handog, ang pagpupuri at awit namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Lord God. Lord, have your way, Lord Jesus Christ. Have your way, Father God. Have your way, Holy Spirit. Holy Spirit, touch us. Ipuin niyo po ang bawat puso ng mga taong ito na siya nakakapakinig nito right now. In Jesus' name. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Be still. Mananatili po kami sa iyo, Panginoon ko. Sapagkat, Lord, ikaw lang po ang aming pag-asa, Panginoon Jesus. Ikaw lang po ang aming katagumpayan sa aming buhay, Lord. Sa bawat pagsubok namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Hide me now under your wings. Comfort me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the cloud, and I will be still, though you are God. Lord, manatili po kami sa iyo, Panginoon Jesus. O aming Ama, sa naman nangyari sa mundong ito, Lord God, ang pagtitiwala po namin sa iyo, Panginoon, ay nasa sa iyo. Ang aming pag-asa ay kayo po aming Panginoon Jesus. Pagkat ang aming kaligtasan, ikaw ang puputik sa amin, Lord God, sa lahat ng aming sa karamdaman. Ikaw po ang yan para ingatan kami sapagkat yung pang-asa po, Panginoon. Find rest my soul, Jesus Christ. In Christ alone. Oh, peace, Jesus, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the cloud, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar,
I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, though you are God. Yes, Lord Jesus. Kami po'y mananatili sa iyo, aming Ama. Kami po'y mananatili sa iyo, aming Panginoon Kristo, Panginoon. Ano man po nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Kami po'y mananatili at lubos kami magtitiwala sa iyo. Sapagkat, Panginoong Isus, sabi mo sa iyong pangako, uliligtas mo kami, Panginoon, at sasamahan kami, Panginoon. Lord, alam po namin na hindi namin kaya mapagtagumpayan ang pagsubok sa mundong ito. Pagpus ikaw lamang po, Panginoon Isus, ang may kakayahan ng lahat ng ito, Panginoon. Sapagkat napagtagumpayan mo, Panginoon Isus, ang pagsubok sa mundong ito, Panginoon. Lord, we love you, Father God. We love you, Jesus Christ. We love you, Holy Spirit. Be still. Be still. I rest my soul. Sa iyo lamang po namin matatagpuan, Panginoon Jesus, ang totoong kapahingahan at totoong kasiyahan ng aming buhay, Panginoon. His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, though you are God. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you for your loving us, Lord. Thank you for your guiding us, Lord God. Thank you for your protection that you give to us, Lord, and our family, Lord. Lord, let your revelation be upon us, Lord, right at this moment, Lord. Let your word be upon our heart and our mind. Lord, thank you, Jesus. To God, all be the glory, Father. Lord, salamat po, Panginoon. Sa Lord, sa pagsama mo sa amin, sa araw na ito, sa pakikinig mo ng aming awit, Panginoon. Lord, you know our heart, Lord Jesus Christ. You know our heart, Father. Lord, sa mga salita mo, Panginoon, ngayon ay yung bababa, Lord. Naway, itanim niyo po sa ikibutura ng aming mga puso, sa aming kaisipan. Upang ito'y, Panginoon, may sa buhay namin at maihayag namin sa mga tao, Panginoon, sa pagkasinanais mo. Lord, let your will be done, Father God. Kung aming dalangin mo, in the name of Son Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kamusta po ang lahat, mga kapatid? Kamusta po ang araw natin ngayon? Talagang grabe po ang Panginoon ngayon na kung paano po ang mundo ay pasakip na ng pasakip at palala na ng palala ang sitwasyon ng mundo natin. Ngunit ang Diyos naman po natin ay patuloy na kumikilos, patuloy na iniingatan lahat ng kanyang mga anak. Patuloy niya minamahala ng mga tao.
Patuloy siyang nandyan. Nagpapadala ng mga instrumento niya para abutin niya ang mga anak niyang nawawala. Para abutin niya yung mga anak niyang nalamig. Mga anak niyang nanghihina. Para sila'y palakasin. Para muli sila'y makabalik sa Kanya. Napakabuti po ng Panginoon natin, mga kapatid. Wala po siyang katulad. Totoo po siya na kumikilos sa bawat buhay ng tao. Kaya nararapat lamang po natin siyang paglingkuran sa bawat buhay natin. Nararapat lang po natin na awitan natin siya sapagkat siya'y Diyos. Sapagkat siya'y nagbibigay ng kaaliwan sa puso natin. Sapagkat siya'y nagbibigay ng kasiyahan, pag-asa at katagumpayan sa bawat buhay natin. Sapagkat siya'y nagbibigay ng ating hininga, kalakasan at ang buhay. At ang buhay at ang kaligtasan natin at ang buhay na walang hanggan na matatagpuan lang po natin sa Kanyang anak na si Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, ang binigay po ng Lord ngayon ay biniba niyang mensahe para sa atin, Revelation, ay ang paano ba natin ma-overcome o mapagpatugumpayan ang katuksuan sa mundong ito. How we overcome the sin and temptation. Hallelujah. Naway mga kapatid, nais kong buksan natin ang ating mga mata, ang ating isipan, at ang ating puso patungkol dito. How we overcome the sin and temptation. So sa daigdig na po to, sa mundong ito mga kapatid, tumatakbo, mayroon pong dalawang pamumuhay na tumatakbo dito mga kapatid. Ang lust of the flesh, ang lust of the eyes, the pride of life. Yan po ang tumatakbo sa daigdig nito. So mga kapatid, alam na po natin mga kapatid, dahil tayo yung mga mananampalataya ng Panginoon, alam na natin mga kapatid kung ano yung kasalanan. Diba? Nahalimbawa ko po ito mga kapatid, yung kasalanan na ito ay parang apoy. Apoy na siyang susunog sa atin. Halimbawa po mga kapatid, napasok po tayo ng apoy. Ano po yung naramdaman natin? Nagkaroon po tayo ng heartbeat sa ating mga balat. Nagkaroon po tayo ng sugat. Diba? Diba napakasakit po nun. Kahit napasok nga lang po tayo sa mainit na bagay, ang sakit-sakit at ang hapdi-hapdi na. Diba? Ngayon, ang kasalanan po mga kapatid, hindi lang po sa balat, mga kapatid, natin mararamdaman yung sakit nun, kundi tagos yun sa kaluluwa natin. Sapagkat ang kasalanan, ang kahantungan po ng mga kapatid, ay ang kamatayan. Diba? Ang kasalanan mga kapatid ay pumasok dito sa mundong ito. At yung kasalanan na yun, nagbumula yung kay Satanas at sa kanyang mga alagad. Sila ang sumisira sa isipan at sa puso ng tao. Si Satanas po, mga kapatid, ang siyang naglilinlang at ang nagtutukso sa nilikha ng Diyos sa mga tao. Di ba po, nung nasa Garden of Eden, di ba sabi, kung mababasa po natin yung mga kapatid,
na sabi ng Panginoon na huwag kakainin yung bunga ng puno na nagbibigay ng mabuti at masama. Ngayon, kinukso naman ni Satanas si Eva. Sabi ni Satanas kay Eva na hindi totoo na kapag kinain niyo yung bunga na yan, ay mamamatay kayo. Diba? Pero sabi ng Lord na huwag niyong kakainin yan sapagkat mamamatay kayo. Ano po yun, mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon na mamamatay kayo pag kinain yung bunga na yun? Unang-una, mga kapatid, utos po yun ng Panginoon sa kanila at sa lahat ng tao. Ngayon, dahil sa sumuway sila at alam ng Lord na yung bunga na yun ay mapapahamak sila. Pero dahil, mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan, free will o kalayaan mamili. Kailangan meron po tayong sariling desisyon sino pipiliin natin. Hindi po tayo ginawa ng Panginoon na parang robot na sunod-sunuran lang, kundi binigyan niya po tayo ng kalayaan na mamili. Kumbaga, susunod tayo kay Lord ng buong puso or susunod tayo sa kasalanan ito na humahantong sa kamatayan. So, mga kapatid, ano po ba yung paano po ba na dumalo yung kasalanan sa mundong ito at sa mga tao? Kung mababasa niyo po, mga kapatid, at kung naiintindihan niyo kung anong ibig sabihin nun, yung nilalaman ng yung bunga na yun, na naglalaman ng masama at mabuti. Kung mababasa niyo po sa Genesis, nung nagkaroon po ng anak sila, Eva, si Cain at si Abel. Di ba po, pinatay ni Cain ng kapatid niya si Abel? Diba? Ngayon, doon po dumaloy kay Abel, doon po dumaloy kay Cain yung kasamaan. Kasi po, yung time na yon, nagbibigay po sila ng handog, yung magkapatid na yon. Ngayon, nagustuhan po ng ating Panginoon yung handog ni Abel sa kanya, sapagkat yung hinandog niya sa Panginoon ay talagang napakabuti, talagang napakaganda. Kumbaga, yung pinaka-the best na ibinigay ni Abel sa Panginoon. Ngayon, nalugod si Lord doon kay Abel. Ngayon naman po, si Cain, naghandog po siya, pero hindi po naging masaya ang Lord. So ngayon, nagkaroon na po doon ng inggit si Cain kay Abel. Kaya sabi ng Panginoon kay Cain, kung mabuti yung ginawa mo sa akin, hindi ka dapat magalit. Sabi niya. So sabi ng Panginoon doon, wag kang magagalit. Wag mong bigyan ng puwang si Satanas. Pagkus labanan mo yan. Yung time na yun, nagkaroon na siya ng galit kay Abel. Nagkaroon din siya ng inggit. Hanggang sa dumating yung time na niyaya niya itong kapatid niya si Abel na pumunta sa bukid. Pero may plano na pala si Cain para patayin siya. At yun po, mga kapatid, pinatay niya si Abel. Kapatid niya po yun. So dito po natin makikita na totoo po yun. Na yung pagkain na yun, yung prutas na yun, naglalaman ng mabuti at masama ay nangyari. So doon po nagsimula at dumadaloy mula sa kanila hanggang sa henerasyong ito ang kasalanan iyon. Ano-ano pa po ba yung mga kasalanan yun? Bukod pa doon sa pagpatay. So, sabi nga po sa inyo, nandiyan po yung pagnanasa ng laman. Diba, makikita po natin doon,
Pinagmasdan po ni Eva yung prutas na yun. Ngayon, dahil sa pagbulong ni Satanas, nagkaroon siya ng doubt. Hanggang sa kinain na ito. Ito po yung tinatawag na pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata. So ngayon, ano pa? Ngayon mga kapatid, kung makikita niyo po doon mga kapatid sa Sodoma at Gomora, kung paano wasakin ng Panginoon ang lugar na yun sa pamamagitan ng pagpaulan niya ng apoy. Ano bang meron doon? Kasi po mga kapatid, sobrang kalaswan at kalibugan na ang lugar na yun. Lahat ng karumal-dumal na gawain na doon ay kinapuputan ng Panginoon. Ay lumabis na sa Kanya. Kaya, nagdesisyon ng Panginoon na wasakin yung lugar na yun na paulan na ng apoy. So mga kapatid, yun yung, kung sa maraming tao ngayong mga kapatid, ganun na, puro kalibugan, kahalaya, kalaswang pag-iisip, pangangalunya, panunod ng anumang hubot-hubad, homosexuality, pagsisinungaling, pandaraya, katakawan sa kayamanan, pagnanakaw, paglalasing, pagsusugal, yung pride, pagsamba sa Diyos-Diyosan at larawan na gawa ng tao, pagkagalit, pagkapuot, pangkukulang, pagsumpa sa kapwa, pagkalulon sa droga at bisyo, pagkamuhi, pangungutya. Yan po ang dumadaloy sa mundong ito. Yan po ang dumadaloy sa puso at isipan ng mga tao. Ngayon, sabi po ng Panginoon doon po sa libro ni Noah, doon niyo po makikita mga kapatid kung gaano siya kagalit sa tao. Sabi ng Panginoon kay Noah na grabe na ang ginagawa ng mga tao. Sobrang sama na ng kailang mga puso at isipan. Kaya sabi ng Panginoon noon na nagsisisi siya kung bakit pa niya nilikha ang tao. Ano po yun? Pero dahil po may isang tao doon na handang sumunod sa Panginoon. At yun nga po, pinagawa po ng Panginoon si Noah ng malaking barko na kung saan yun po yung magiging silungan nila o para bang pinaka-salvation nila kasi po sabi ng Panginoon sa kanya, nagugunawin yung mundong ito sa pamamagitan ng tubig, pagbaha. So yun po, dumating na yun, wala pong kamalay-malay ang mga tao noon. At yung mga taong yun, ang ginagawa nila puro pag-iinom, kahayupan, kalasingan, kalibugan, lahat ng nakamundong bagay, lahat ng parang magdubol sa Panginoon ay ginagawa nila. Hanggang sa binuksan ng Lord ang pintuan ng langit para ibuhos siyang tubig sa mundong ito. At doon po mga kapatid, walang kamalay-malay ang mga tao na sa mga araw pala na yun ay huling araw nila sa mundong ito. At yun mga kapatid, ang grabe, namatay lahat ng mga tao. Lumubog lahat itong mundo natin, lahat ng pinakamatataas na puno, mga bundok, lubog lahat po. Kaya ganoon po kagalit ang Panginoon sa kasalanan. So ngayon mga kapatid, ngayon sa relasyon natin, sa paningin ng tao ay naging normal na po yung paggawa ng masama. Naging normal na sa atin to. Ako rin po mga kapatid, nung hindi pa po ako nakilala sa Panginoon, talagang gawain ko rin to mga kapatid. At sobra pa. Sobra pa mga kapatid. Grabe. Grabe yung ginawa ko mga panahon na yun, hindi ko pa nakilala ang Lord. Pero dahil sa
Alam mo yung mga kapatid, hindi ko po inaasahan na matatagpuan ko po ang Lord sa buhay ko. Although simba naman po ako ng simba sa Katoliko, pero pagdating po sa labas ng simbahan o sa aking pamumuhay, mga kapatid, ay walang pinagbago. Nandun pa rin yung kasalanan ko, yung kahalayan, yung pagmumura, pagkagalit, pagkaaway, pagkasakim, pagnanakaw, paglalasing, pagka-addict, pornography. Nandun po yun, mga kapatid. Wala pong pagbabagong buhay ko nun, kahit na nagsisimba ako. At yun, mga kapatid, nawala na rin ang takot ng tao sa Diyos. Bakit po? Kasi kung totoo pong may takot ang tao sa Diyos, dapat po, mga kapatid, umiiwas sila at lumalayo sila sa kasalanan, sa paggawa ng mga bagay na kalapas-tanganan sa Panginoon at karumal-dumal sa Kanya. Pero dahil, mga kapatid, sa sobrang katigasan ng tao, sinunod nila ang kanilang ano man ang magusto nila. Kumbaga, imbis na ang kagustuhan ng Lord ang dapat na masunod ng tao, pero ang kagustuhan ng bawat sarili natin, desisyon natin, ang ating pananaw, ang ating sinusunod. Pero mga kapatid, kung nalalaman lang po nila, kung nalalaman lang po natin na sa ganitong pamumuhay natin sa pagdating ng paghuhukom, meron po tayong kalalagyan. Ito po yung sinasabi sa may Revelation chapter 21 verse 8. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin. Si Lord Jesus Christ na po ang sasalita nito, mga kapatid. Marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinunghaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. O di po ba, mga kapatid? Itatapon ng Lord sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Diba? Napakasaklap po pala ang sasapitin ng mga taong hanggang ngayon pa rin ay nanatili pa rin sila sa kasalanan. O ang mga mananampalataya na ginagawa pa rin ang mga ganitong pamumuhay, which is dapat ay iiwas na sila sa paggawa nito. Diba? Kapatid, kung nare-realize mo o napagtanto mo na wag na natin ipilit, kapatid, o ilaban ang kagustuhan mo na naayon sa mundong ito. Nung ako'y, kapatid, nawala pa sa Panginoon, masaya ako sa ginagawa ko kahit na masama. Masaya ako sa ginagawa kahit na, alam mo yun, akala ko yung kasiyahan na yun ay tama para sa akin. Kasi lumaki ako doon na hindi ko kilala ang Lord. Although alam ko po yung pangalan niya, alam ko po ang mayroong Diyos, pero yung pinaka-deep po yung Panginoon, patungkol sa Lord, hindi ko po alam. Hindi ko po alam ang salita niya, hindi ko alam yung ano yung ibig sabihin ng pagpapako sa krus, yung sakripisyo. Wala po akong kalam-alam doon, mga kapatid. Hindi ko po alam ang salita ng Lord. May mga kapatid, kung gusto mong makalaya sa sitwasyon ito, mabago ang buhay mo, mabago ang pag-iisip mo, mabago ang
ang opinion mo, mabago ang puso mo, at ang buhay mo, mga kapatid. Kung ikaw man hindi pa mananampalataya ng Panginoon, unang-una sa lahat, humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon Kristo. Buong puso kang humingi ng kapatawaran sa Kanya. Sabihin mo lahat sa Kanya, ano man ang kasalanan mo. At tanggapin mo sa puso mo na ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala. At sa kapamaraan niyang kapatid, sa buong puso mong paghingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi ka mapapahiya, mga kapatid, sapagkat ikaw ay patatawarin niya. Sapagkat sabi niya sa kanyang salita na tinatawag niya mga tao kaya mamamayan, hali kayo, pag-usapan natin na anuman ng karumihan na anuman ang kasalanan na gawa niyo, kaya kong paputian niyo, sabi ng Panginoon. So anuman ang karumihan sa puso mo, sa isipan mo, sa pagkatao mo, kaya niyang linisin ng Panginoon. Kaya kanyang patawarin. Hindi po. Hallelujah. Sa una po, mga kapatid, napakahirap talaga na bagong buhay natin. Mahirap talaga na lumayo sa tukso at sa kasalanan. Pero mga kapatid, meron lang, bukod tangi lang kami kakayahan para tulungan tayo, para umiwas tayo sa paggawa ng kasalanan, para umiwas tayo sa paggawa ng masasama. Sino ba yung makakatulong sa atin? Kundi, walang iba po kundi si Lord Jesus Christ. Siya lamang po ang may kakayahan para mabago ang puso natin, mabago ang buhay natin. Totoo po yung mga kapatid kasi nung ako po ay nakilala ko si Lord Jesus Christ, sobrang, sa umpisa po, talagang napakahirap. Pero nung sinabi ko talaga kay Lord, sabi ko, bakit ganito? Ang hirap kong mabitawan. Yung para bang droga na gusto ko lagi kong ginagawa. Ang mga mahalin na ito, ang kalibugan na ito, paggawa ng masama na ito. Lord, sabi ko, hindi ko na kaya. Tulungan niyo po ako mabago ito. Tulungan niyo po na maalis sa katawan ko ito, sa isipan ko ito, sa puso ko ito. Sapagat Lord, gusto ko na pong sumunod sa iyo. Gusto ko na pong sumunod sa iyong mga utos. Simula ng mga kapatid, unti-unti na ako binabago ng Panginoon. Ano po yung ginagawa ko, mga kapatid? Una po, unti-unti ko pong binabasa ang salita niya. At ito nagbibigay lang linaw sa akin. Habang binabasa ko ang salita niya, mga kapatid, doon nabubura yung mga makamundo, mga mahalay na pumasok sa isipan sa puso ko. At ito nagliwanag. Sapagkat ang sabi ng Lord dito sa may John 14:6, sabi niya rito, sumagot si Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa may John 8:12, sabi niya rito, muli nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Diba? So, si Jesus Christ po ang tanging daan natin, ang katotohanan, at ang buhay, ang totoong buhay at ganap. Wala na pong iba. Hindi po natin may kukumpara ang buhay na nasa ating Panginoon at ang buhay sa mundong ito, lalo na sa pera. Hindi po natin matatagpuan ang totoong buhay sa kayamanan sa mundong ito o sa namang ari-arian natin o sa pera na yan.
Hindi po yan ang buhay natin. Kundi ang totoong buhay natin ay kay Lord Jesus Christ. Wala sa mundo ito. Diba? Ang katotohanan, ang totoong ilaw, kasiyahan natin ay matatagpuan lang natin kay Lord Jesus Christ sa anak ng Diyos. Sapagkat siya'y mabuti, sapagkat siya'y nagbibigay ng buhay sa mga tao, sapagkat siya'y may kapangyarihan, sapagkat siya'y anak ng Diyos. Ibinigay sa kanya ng Panginoon ang kapamahalaan ng langit at lupa. Ano pa man ang katayuan natin, kaya niyang baguhin tayo. Basta ang gusto niya, makita niya sa atin dito sa puso natin, mga kapatid. Buong puso tayong lalapit sa Kanya. Buong puso tayong sasampalataya sa Kanya. Buong puso tayong iiwan ang anumang makamundong bagay. Kasi kung sasampalataya sa Kanya, kay Lord Jesus Christ, tapos magpapatuloy tayo sa makamundong ito, ay hindi po yung tama, mga kapatid. Dapat mamili tayo. Mamili tayo, magdesisyon kung sino ba ang sasamahan natin. Kung ito ba ang mundong ito o si Lord Jesus Christ. Kapatid, ang mundong ito nilikha lamang Panginoon para kay Lord Jesus Christ, para sa mga anak niya. Baga nilagay dito ng Lord ang anumang kailangan natin. Lahat ng pangailangan natin ay alam ng ating Diyos Ama. Kaya ibinibigay sa atin ng Lord yun. Hindi tayo pinagkukulang. Na kahit tayo mga masasama, hindi pa rin tayo pinagkukulang. Pinapakain pa rin niya tayo. Nabubuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Diba? Binibigyan pa tayo ng pag-asa. May kalakasan pa tayo. Kaya habang tayo malalakas pa at habang tayo may buhay pa sa mundong ito, kapatid, lumapit na tayo kay Lord Jesus Christ ng buong puso. Huwag na pong hayaan natin na dumating pa yung pagkakataon na mabilang tayo doon sa itatapon sa nagliliyab na asupre. Kapatid, ang buhay po natin ay hindi nakalaan doon sa asupre na yun. Kundi ang buhay natin ay nakalaan sa ating Panginoong Diyos, kay Lord Jesus Christ. Diba? So, paano po tayo, mga kapatid, makakaiwas doon sa paggawa ng kasalanan at makaiwas sa katuksuan? Di ba po, mga kapatid, kung matatandaan nyo, nung after na nabautismo si Lord Jesus Christ at sumakan niya yung banal ng Espiritu Santo, di ba sinubok siya doon? Dinala siya ng Holy Spirit sa wilderness. Di ba tinukso siya ni Satanas? 3 beses siyang tinukso, 4 ba? Tinukso siya ni Satanas doon, pero anong ginawa ni Lord Jesus Christ? Hindi siya nagpadaig. Ano yung mga pinanlaban niya? Yung salita ng kanyang ama. So kaya, mga kapatid, magsimula tayong basahin ang salita ng ang Biblia. Sapagkat, mga kapatid, simula ipinanganak tayo, nagkaisip tayo, ang tumanim sa puso't isipan natin ay ang katuruan ng ating mga ninuno. Diba? Ang mga kultura natin, saka yung mga pamahiin na yan, yan ang tumanim sa puso't isipan natin. Pero kung babasahin natin ang salita ng Panginoon, magbabago yung mga kapatid. Kaya sabi ng Lord sa Romans 12:2, na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Tapos hayaan natin ang Diyos na baguhin ang isipan natin. So, paano mababagong isipan natin, mga kapatid? Paano
babaguhin ng Diyos ang isipan natin. Sa anong paraan? Sa paraang pagbabasa ng salita niya. Doon po mga kapatid, makikita natin ang totoong buhay, ganap na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya sabi sa Bible, sa Joshua 1:9, nabasahin ang salita ng Diyos araw at gabi upang magkaroon tayo ng katagumpayan. Diba? Kaya napakahalaga po mga kapatid na mabasa namin ito at may sabamuhay. Simula po no ako mga kapatid na nagpatuloy kay Lord. Although marami pa rin po akong ilang beses pa rin ako nadadapa yung mga panahon ngayon. Pero dahil sa nandiyan ang Lord kasama ko, nagpapatuloy pa rin po ako sa kanya. Pero yung dati ko pong nagagawa na kalibugang kahalaya, pag-addiction, binura na po yun ng ating Panginoon Jesus. Ipinako ko na po yan sa cross ng Calvary at nilibing ko na po yan, mga kapatid. Kaya praise God po dahil yun nga po, tinulungan po ako ng Panginoon talaga na yung dati kong pamumuhay ay ibinaon na niya. Baga, inilibing ko na sa libingan ng mga patay. At ngayon, dahil natanggap ko si Lord Jesus Christ at ang kanyang banal na Espiritu Santo, ngayon dumadaloy po sa akin mga kapatid ang kabutihan niya, ang kanyang pag-ibig sa aking buhay at yung buhay na nagmumula sa kanyang mga kapatid. So mga kapatid, kung ikaw man hindi pa mananampalataya ng Panginoong Kristo, you need Jesus Christ in your life. Kailangan mo talaga si Lord Jesus Christ. Lalo na ang kanyang banal na Espiritu Santo na siya magpapalakas sa iyo, na siyang tutulong sa iyo para bigyan kayo ng kapangyarihan na maiwasan ang katuksohan sa mundong ito at ang mga gawang nagdudulot sa kasalanan. Tutulungan ka ng Panginoong Jesus, tutulungan ka ng banal na Espiritu. Pero kailangan kapatid, ang puso mo pure na magsisisi ka. Kasi ang hinahanap dito ng Lord, yung pusong totoong magsisisi siya sa lahat ng mga ginawa niyang kasalanan. Na hindi na siya babalik pa sa dati niyang pamumuhay na napakasama, na makamundong bagay. Ang gusto ng Lord, kapag wasa nagsisi tayo, kailangan, hindi na natin gagawin yung mga bagay pa na hindi nakakalagot sa Kanya. Ang gusto niya is paglingkuran natin siya, pawitan natin siya, magbasa ng salita niya, papurihan, at namang kalooban at nakakalugot sa Kanya. Sapagkat yun ang purpose ng buhay ng tao sa mundong ito. Ay ang paglingkuran ng Diyos at papurihan sa bawat buhay ng tao. So mga kapatid, kung ikaw man ay mananampalataya ng Panginoon, kung ikaw man ay nanlamig, kung ikaw man ay nakagawa ka ng kasalanan na talagang may talagang merong tinatatak niya sa isip mo na ang dumi mo na, ay nakagawa akong kasalanan, hindi na ako karapat-dapat sa Panginoon. Hindi na ako karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon sapagkat ako'y nagkasala. Kapatid, totoo na nagkasala ka. Pero yung naiisip mong yan ay hindi galing sa Diyos. Yan ay galing kay Satanas. Sapagkat si Satanas, gusto niya na lumayo ka sa Panginoon. Pero ang Diyos, pero ang ating Panginoon sa Kristo, ang gusto niya lumapit ka, humingi ka ng kapatawaran sa Kanya at magpatuloy ka sa Kanya. Yun ang gusto ng ating Panginoon Jesus. Hindi naman po tayo perpekto, mga kapatid. Maging ang mga disipulo niya, mga kapatid, nagkasala din. Nagkasala din sila. O maging si David, di ba? The God of heart, di ba? Binansagan siyang, kagaya siya ng puso ng Panginoon. Kung makikita mo po yung mga kapatid,
Ilang beses siyang nagkasala sa Panginoon, di ba? Nagkasala siya, pumatay siya. Pero ang pinakamaganda sa kanya, mga kapatid, hindi siya tumalikod sa Panginoon, kundi sa bawat pagkakasala niya, mas lalo siyang lumalapit sa Panginoon. Mas lalo siyang humihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yun ang gusto ng Lord sa bawat isa. Na nakagawa man tayo ng kasalanan, hindi man sinasadya o sinasadya man, humingi tayo ng buong puso sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, huwag tayo lumayo. Paglingkuran natin siya ng buong puso. Kapatid, hindi ka dinajudge ng Lord. Hindi ka kinukondima. Maging yung babae na nahulihan na meron siyang nangalo niya siya. Diba? Yung mga pariseo doon na gustong patayin yung babae na naayon sa kautusan ni Moises. Pero ang sabi ni Lord Jesus Christ, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, ay siyang unang babato sa babaeng yan. Anong ginawa nila, mga kapatid? Wala silang ginawa, hindi nila binato. Kasi lahat sila may makasalanan. Lahat tayo makasalanan mga tao. Kaya naunawaan ng ating Panginoong Hesus ang kahinaan natin. Ang gusto niya, sumunod tayo sa Kanya, paglingkuran natin ng buong puso. At kahit madapaman tayo, bangon lang. Bangon. Pero wag naman yung nadapa tayo, tapos dalaw tayo sa Kanya, tapos babalik tayo sa dati natin. Wala na yun, mga kapatid. Kasalanan talaga yun. Baga pinili mo na bumalik sa dati. Dati mong pamumuhay na hindi nakalugod sa Panginoon. Pinili mo na gusto mong mapunta doon sa naglilib na asupre, sa ikalawang kamatayan. Imbis na doon sa buhay ng walang hanggan na kasama ng ating Panginoong Hesus. Di ba, mga kapatid? Kaya bumalik ka, kapatid. Bumalik ka, maglingkod ka sa Panginoon. Kung ano man yung sinimulan ng Lord sa buhay mo, bumalik ka at pagpatuloy mo. Sapagkat mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka niya. Kaya gumagawa siya ng paraan para abutin ka niya. Gumagawa ang paraan ng Lord para abutin yung mga nawawalan niyang mga anak. Na kahit nagkasala sila, handa pa rin mapatawarin ng Lord ang kanyang mga anak at ang mga tao. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon, na kapag tayo wala sa Kanya, if we are not abiding in Him, we can do nothing. Wala po tayong magagawa, mga kapatid, para na bagong buhay natin, para magkaroon tayo ng kaligtasan ng buhay ng walang hanggan, kung wala po tayo kay Lord Jesus Christ. Kung wala po tayong matibay na relasyon sa Kanya. Kung wala tayong pagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, manatili lang po tayo kay Lord Jesus Christ. Kahit anong mangyari, ano man ang pagsubok na dumarating sa mundong ito, lalo na ngayon, kumapit lang tayo sapagkat andyan ang pangako niya. Kailanman na walang tinupad si Lord Jesus, walang tinupad ang Diyos sa kanyang mga salita. Sorry po. Sa lahat ng mga pangako ng Panginoon, tinupad po ng Panginoon mo at tinutupad niya yung magpakailanman. Diba? As mga pagsubok na ito, mga kapatid, sa nangyayari ngayon sa mundong natin ito, kung ano man nangyayari sa buhay mo ngayon, mga kapatid, kung ikaw man yung mananampalataya ng Panginoon, kung mayroon kang matinding pagsubok, mga kapatid, yan ay pagsubok lamang yan. Yan yung pagsubok niyan, yan ay magpapatatag sa iyo. Kailangan mo lang natin na palakihin ang pag-unawa natin. Kailangan sa bawat pagsubok ay maging masaya tayo. Sapagkat ang pagsubok na ito, siya magpapalalim at magpapatatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo.
Kung si Lord Jesus Christ, di ba? Kung grabe yung pagsubok niya sa daigdig na to, maging ang kanyang mga disipulo. So lahat ng mga mananampalataya niya ng ating Panginoong Jesucristo ay dadanasin din natin yun. Kaya maging magalak tayo sa bawat pagsubok natin. Kailangan bawat pagsubok natin, andyan yung panalangin natin. Lahat ng anumang hinanaing natin, dalangin natin kay Lord. Kasi kung sasarilinin natin yung mga kapatid, kung sasabihin natin na kakayanin ko to sa pamamagitan ng kalakasan ko at pagtalino ko, kapatid, babagsak ka. Babagsak tayo. Hindi totoo yan. Ang tanging makapagpigilan ng kalakasan at katagumpayan natin, mga kapatid, yun lamang ay si Lord Jesus Christ, sapagkat siya ang nag-iisang makapangyarihan na nagtagumpayan niya ang pagsubok sa mundo nito. Diba? Kaya mga kapatid, kumapit lang tayo sa ating Panginoong Hesus, na siya lamang ang sandigan natin, na siya lamang yung maging pundasyon nating buhay. Siya lamang yung maging kalakasan at kasiyahan natin. Wala nang iba. Huwag po nating hangarin ang mga bagay sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay malapit nang mawala. Nakikita na natin yung distraction sa mundong ito. Pinapakita ng Lord na mawawala ng mundong ito. So ano kung gagawin natin, mga kapatid? Mas lumapit tayo sa Panginoon. Mas lumapit tayo sa Kanya. Humingi lagi tayo ng tulong sa Kanya. Ano man ang gagawin natin? Na habang hinihintay natin siya, ano yung gagawin natin? Diba? Ano man ang utos ng Panginoon, umayo tayo. Gawin natin ang kalooban niya. Ihayag natin ang mga salita niya. Yun ang gusto ng Panginoon. Ano man yung natututunan natin, mga kapatid, at ano man yung mga magagandang ginawa ng Lord sa buhay natin, kapatid, dapat natin itong ihayag sa Panginoon sa mga tao. Dapat natin itong testimony sa lahat ng tao. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Lalo na yung kanyang mga utos. Sapagkat ang kanyang mga utos ay doon nila makikita yung katotohanan. Yung plano ng Diyos sa buhay ng mga tao. Yung plano ng Diyos na mabigyan sila ng buhay at ganap. At doon din makikita, mga kapatid, kung paano mamuhay ang tao sa mundo ito na naayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ano man ang katatayuan, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Yun ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Magpakatatag tayo. Lakasan natin ang loob sa paghahayag ng salita niya. Lakasan natin ng loob ang pananampalataya natin. Lakasan natin ang loob para magbasa ng salita niya. Pagsikapan natin ito. Humingi lagi tayo ng gabay, patnubay ng banal na Espiritu sa bawat salita niya. Kung nawawalan ka man ng kaalaman sa salita niya, sabi ng Biblia, humingi tayo ng kaalaman sa Panginoon at ibibigay niya sa atin ito. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa revelation ito, Panginoon po, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ng bawat mananampalataya mo o sa mga taong, Lord God, na nakarinig nito, nasasampalataya sa iyo, Panginoon po, Lord God. Lord, naway, Panginoon, ng mga binaba mong salita, Panginoon,
ay itanim niyo po sa bawat puso namin, Lord, at tulungan niyo po kami, Panginoon, na umiwas sa naman makamundong bagay, sa mahalay o kalibugan na bagay, Panginoon, ko, Lord, at tumatakbo sa mundong ito. Bagkus ilapit mo lamang po kami sa iyo, Panginoon. Huwag niyo po kami hayaan, Panginoon, na matukso ni Satanas. Huwag niyo po kami hayaan, Lord God, na mapahamak ang buhay namin, Lord. Sapagkat, Lord, nakita na po namin ang katotohanan ng Panginoon. Tulungan niyo po kami sa bawat aming kahinaan, Lord God. Tulungan niyo rin po sila, mga tao ito. Panginoon. Lord, na magpakilala ka sa kanila sa mga tao hindi pa nakilala sa iyo, Lord God. Magpakilala ka po, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng tibay ng loob para makilala ka. Lord, buksan niyo po mga puso nila, Panginoon, at manahan ka sa kanila, Lord. At Lord, and let your love and grace be upon them, Lord Jesus Christ, Lord. Let your Holy Spirit dwell in their heart, Panginoon, their mind, their soul, their spirit, Lord. Kung paano po kami binago ng mga mananampalatayang, Panginoon, baguhin niyo rin po ang buhay ng mga tao ito sa mga tao hindi pa nakilala sa Panginoon. Sa mga tao na nanatili pa rin, Panginoon ko, Lord God, sa makamundong bagay, sa mahalay, Panginoon, o sa namang makamundo na hindi nakalagod sa iyo, Panginoon. Bagkus, Lord, baguhin niyo po sila. Gaya po, Panginoon, na pagpapalay sa mga buhay, Panginoon. Sa pagbabago mo ng buhay namin, ganun din po ninyo, Panginoon, baguhin sila. Ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Bagkus, Lord, ito po ay banal, Panginoon. Ito po ay, Panginoon, ay tapat. Ito po ay matwiran. Ito po ay, Panginoon, ay Diyos, Panginoon. Hindi po kami pwedeng pumunta sa kaharian mo. Hindi po kami pwedeng mabigyan ng kaligtasan at buhay ng walang hanggan kung kami, Panginoon, ay pipiliin namin, Lord, ang makamundong ito, Panginoon, paggawa ng masasama na humahantong sa kasalanan. Lord, ilay niyo po kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, kulutan. Turuan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging lumapit sa iyo sa tuwing kami matahinaan kami, sa tuwing kami madadapa. Lord, bagkus tulungan niyo po kami ibangon at bigyan palagi ng pag-asa at kapagpayan, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Panginoon, ikaw po maghari sa bawat buhay namin. Ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa ito ng buhay namin, ng aming pamilya, Panginoon. Lord, let your will be done in our life, Panginoon. Have your will, Lord God Jesus Christ. Father, we thank you, Father God, Panginoon, sa salitang ito. Naway, binabalik na po namin sa iyo, Panginoon, Lord God, ang pinakamatas na pasasalamat para nga kadakilan, pagkitiyan, Panginoon, at pagsamba sa Espiritu ng Tuhanan, Lord. Kung ano salamat na langin, in the mighty name of Son Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. To God all be the glory. Jesus name. Salamat mga kapatid. God bless po.